I would like to introduce myself. I'm Diane Crisel Vivar from BSE 3S. Now, before we go through to our discussion this morning, let us pray first. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for another life to enjoy and for another day to learn. As we start this new day for new learning, we ask for your guidance. Help us set aside distracting thoughts and have focus in our synchronous class this morning. Lead us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Now, to understand this topic, let us review our knowledge through the questions of true or false. Number one question. Using a clothesline instead of an electric dryer is an environmentally sustainable action. Is it true or false? Okay, the answer is true because hanging laundry to air dry reduces electricity consumption and lower your carbon footprints. Number two question. Unplugging electronics when they are not used save a significant amount of energy. Is it true or false? Okay, the answer is true because many electronics devices continue a draw power known as vampire energy. Even when turned off, unplugging them eliminates this energy waste. So number three questions, sustainable practices always lead to a decline in profitability for a business. Is it true or false? Okay, the answer is false because implementing sustainable practices can often leads to reduced costs from increases efficiency, waste reduction, and enhanced brand value. So number four question, it is better to recycle everything than to reduce and reuse. Is it true or false? Okay, the answer is false because the three R's are ranked in order of the best practices, with reduce being the most effective, followed by reuse and then the recycle. So number five questions, walking, biking, or talking public transport reduces for carbon footprints compared to driving a personal vehicles. Is it true or false? Yes, the correct answer is true because these modes of transport rely on less energy and produce fewer emission than conventional cars. So, our topic for today is all about environmentally sustainable action. So let us know our desired objectives which will guide us throughout the discussion. So objectives explain the managing resources and ecosystem to ensure they can support human needs and well-being both now and the future. Find out how reducing energy and water consumption, minimizing waste, supporting sustainable food system. Distinguish the balancing ecological, economic, and social goals such as reducing carbon emissions.
So what is environmentally sustainable action? Ang mga gawaing or mga aksyon na ito ay dapat na naglalayong protektahan at pangalagaan ang ating kapaligiran para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Ito ay ang mga aksyon na hindi nakakasira sa likas na yaman at nagtataguyod ng balanseng ecosystem. So, ito po yung mga aksyon na hindi nakakasira sa likas na yaman at nagtataguyod sa ating balanced ecosystem. So, number one, energy conservation. So, ito ay ang paggamit ng mga kaunting energy sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit. Paggamit ng mga energy efficient like appliances at pagsuporta sa renewable energy sources tulad ng solar at wind power. So number two, waste reduction. So ito yung pagbabawas ng basura. Ito ay ang pagre-recycle, pag-compose at pagbawas ng paggamit ng mga disposable products. Mahalaga rin ang paggamit ng mga reusable bags at containers. So number 3, conservation of water. Ito ay ang pagtitipid sa paggamit ng tubig at sa pamamagitan ng pag-aayos ng pagtagas, paggamit ng water-efficient appliances at pagtatanim ng mga halaman na hindi nangangailangan ng maraming tubig. So number 4, sustainable transportation. Ito ay ang paggamit ng mga alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng pagbabiking, paglalakad o paggamit ng pampublikong sasakyan. Ang paggamit ng mga electric vehicles ay isa ring magandang option. So, yun po yung number 5. Number 5 is responsible consumption. Ito ay ang pagbili ng mga produkto na gawa sa sustainable materials, pagsuporta sa mga lokal na negosyo na may environmental advocacy, at pag-iiwas sa mga overconsumption. So number 6, protect our biodiversity. Ito ay ang pagtanim ng mga puno, paglilinis ng mga ilog at mga dagat, at pagsuporta sa mga organisasyon na pagpoprotekta sa mga endangered species. So number 7, sustainable agriculture. Ito ay ang paggamit ng mga organic sa pagtatanim, pag-iwas sa paggamit ng mga chemical na pesticides or ang mga abono, at pagsuporta sa mga magsasaka na nagsasagawa ng sustainable farming practices. So number 8, education of awareness. Ito ay ang pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa environmental issues at paghihikayat sa iba na sumali sa mga gawaing pang-environmental. So ang mga gawaing ito ay mahalaga dahil makakatulong ito sa pagpapanatili ng malinis na hangin at tubig or pagpoprotekta sa ating mga kagubatan at karagatan at pagpapabagal ng climate change. Sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay, makakatulong tayo sa paglikha ng isang mas malusog at mas sustainable na mundo para sa lahat.
Guidelines and strategies reflected in environmentally sustainable activities. So number one, learn from the copy, learn from and copy nature, and sustain biodiversity. So, ginagamit natin ang mga natutunan natin sa kalikasan para gumawa ng mas mahusay at mas sustainable na mga bagay. Sustained biodiversity ay nangangahulugang pangangalaga at pagprotekta sa iba't ibang uri ng halaman, hayop at iba pang organ sa mundo. Ingatan natin ang lahat ng buhay sa mundo. So number 2, huwag sirain ang likas na kapital. So number 2, do not degrade and the earth's natural capital and development economics. So huwag daw sirain ang mga likas na kapital ng mundo ay nangangahulugang hindi natin dapat abusuhin o wakasin ang mga likas na yaman na ito tulad ng tubig, lupa, kagubatan, mineral at sa paraan na ito ay hindi ito mapapalitan o maibabalik. So, ang pagpapaunlad ng economics ay nangangahulugang paglikha ng isang sistema ng ekonomiya na hindi lamang nagpapahalaga sa pera kundi pati na rin sa likas na kapakanan ng tao. So number 3, take no more than we need and build sustainable communities. So huwag kumuha ng higit sa ating kailangan. It means gamitin lamang natin ang mga likas na yaman at iba pang bagay sa mundo ng sapat lamang para sa ating pangangailangan. Number 4, pagbuo ng sustainable communities. So it means paglikha ng mga lugar kung saan nakatira ang mga tao na nagbibigay ng kailangan or needs ngayon nang hindi sinisira ang kakayanan ng mga sumusunod na henerasyon sa na matugunan din ang mga kanilang mga kailangan, kasama dito ang pagplano ng maayos na pabahay, transportasyon, trabaho at pagprotekta sa kalikasan. Number 4, do not reduce biodiversity, do not use renewable resources faster than nature can replace them. So huwag bawasan ang biodiversity. Dahilan nito ay hindi natin dapat sirain o pahinain ang mga iba't ibang uri ng halaman, hayop at iba pang organismo dito sa mundo. So we need to protect them to ensure the balance of our ecosystem. So dapat nating gamitin ang mga likas na yaman na kayang palitan ng mga kalikasan tulad ng tubig, kagubatan, hangin sa paraan ng kanyang palitan ay ng kalikasan. Ang mga ito ay sa parehong bilis.
Number 5, try not to harm life, soil, water, and air. Use sustainable agriculture. Huwag bawas sikaping huwag makasama sa lupa, tubig, hangin at buhay. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang pagdumi o pagkasira ng lupa, tubig, hangin at sa lahat ng mga nabubuhay na mga organism dito sa mundo. So gamitin ang sustainable agriculture, magtanim at mag-alaga ng mga hayop sa paraan na hindi makakasira sa kalikasan, gumamit ng mga pamamaraan na nagpapanatili sa kalusugan ng lupa, pagtitipid ng tubig at hindi gumagamit ng chemical na makakasama sa kapaligiran at sa kalusugan. So number 6, do not change the Earth's climate, emphasize pollution preventions and waste reduction. So huwag bagin ang klima ng mundo, hindi natin dapat gawin ito. Hindi dapat nating gawin ito ang mga bagay na nagpapataas ng temperatura ng mundo at nagdudulot ng climate change. Need nating bawasan ang paggamit ng fossil fuels at iba pang mga gawain na naglalabas ng greenhouse gases upang mapanatili ang balanse ng klima at maiwasan ang masamang epekto nito. So pag-iwas sa polusyon at pagbabawas ng basura, mas unahin natin ang mga paraang ito upang hindi makalikha ng polusyon at mabawasan ang dami ng ating basura. So bawasan din natin ang ating basura sa pamamagitan ng pag-recycle, pag-reuse at pagbili ng mga produktong hindi gaanong nakabalot. So number 7, do not overshoot the Earth's carrying capacity, do not waste matter and energy reduction. So huwag lumagpas sa carrying capacity ng mundo. So hindi natin dapat gamitin ang mga likas na yaman ng mundo nang higit sa kanyang pagsuporta dito. So kung lalampas tayo dito, mauubos ang ating mga yaman at magkakaroon ng problema sa kalikasan. So huwag mag-aksaya ng material na energy. So dapat nating gamitin ng maayos ang lahat ng ating resources tulad ng tubig, kuryente, gasolina at iba pa. So iwasan ang pagtatapon ng pagkain, pag-iwan ng nakabukas na ilaw at paggamit ng enerhiya ng hindi kinakailangan. Magtipid tayo upang may matira pa para sa iba at para sa hinaharap. So number 8, maintain the Earth's capacity for self-repair, recycle, reuse, and compose materials. So tumulong na mapapanatili ang kakayahan ng mundo na maghilom. Dapat nating suportahan ang mga paraan upang makabawi ang kalikasan mula sa mga pinsalang dulot ng tao. Magtanim ng puno, linisin ang mga ilog, suportahan ang mga programa na nagpoprotekta sa endangered species. So, recycle means paghiwa-hiwalayin ang mga bagay na pwede pang gawin bago sa produkto tulad ng papel, plastic, at bote na dinadala ng recycle center. So reuse, gamitin muli ang mga bagay na ibang paraan imbes na itapon. So halimbawa nito, gamitin ang lumang t-shirt bilang basahan. So compose, paghiwa-hiwalayin ang mga nabubulok na mga bagay tulad ng tirang pagkain at mga dahon para gawing pataba sa mga halaman.
So number 9, repair past ecological damage, control human population increase. So ayusin ang mga nakaharang pinsala sa mga kalikasan. Kailangan nating gumawa ng paraan para maibalik sa dati o mapaganda ang mga lugar na nasira na dahil sa mga nakaraang gawain ng tao. So halimbawa, magtanim muli ng mga puno sa dating minahan, linisin ang mga ilog na maraming dumi, protect our animals na nanganganib mawala, kontrolin ang paglaki ng populasyon ng mga tao. Dapat magkaroon ng mga paraan upang hindi masyadong dumami ang tao sa mundo, kasama na dito ang pagturo tungkol sa family planning, pagbibigay ng access sa contraceptive at pagpapalakas ng edukasyon para sa mga kababaihan. So number 10, leave the planet in a good shape as or better than we found it, emphasize ecological restoration. So iwasan ang mga planeta sa mga maganda o katulad na kalagayan kaysa noong natagpuan natin ito. So dapat nating alagaan ang mundo habang tayo'y nabubuhay. So dapat tayong gumawa ng mga bagay na makakatulong sa kalikasan tulad ng pagtatanim ng puno, paglinis ng mga basura, pagtipid sa energy. So, bigyan diin natin ang ecological restoration. So, dapat nating gawing priority ang pagbabalik sa dati o pagpapaganda ng mga nasirang ecosystem. So, halimbawa, pagtatanim ng mga puno sa mga lugar na dating gubat, paglilinis ng mga ilog na nadumihan, at pag-alis ng mga invasive species para bigyang daan ang mga halaman at hayop. So how can individuals and communities balance immediate needs with long-term environmental protection to ensure a just, sustainable future for all? So, paano natin matutugunan ang mga kailangan natin ngayon nang hindi sinisira ang kalikasan para sa mga susunod pang henerasyon? So, number 1, pagpapanatili ng likas. So, ang likas na yaman na ito tulad ng tubig, lupa, hangin, at kagubatan ay limitado. Kung gagamitin natin ito sa mga walang kabuluhan, mauubos ang mga ito at mawawalan ng pagkukunan ang mga susunod pang henerasyon. So, pag-iwas sa climate change. Ang labis na paggamit ng fossil fuels at deforestation ay nagdudulot ng climate change na nagre-resulta ng baha, tagtuyot at bagyo. So number 3, pagprotekta sa biodiversity, ang pagkasira ng habitat o polusyon na nagdudulot ng pagkaubos ng mga species ng halaman at hayop. Ang biodiversity ay mahalaga para mabalanse ang ecosystem at para sa ating kalusugan at ekonomiya. So pagtiyak na malusog na kapaligiran at pagkakaroon ng patas na lipunan. So sa madaling salita, ang pag-aalaga sa kalikasan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga susunod pang henerasyon. Kung sisirain natin ang kalikasan, ngayon, sila ang magdurusa sa hinaharap. Kaya't mahalagang maging responsibilidad at sustainable sa ating mga gawain upang matiyak ang isang magandang kinabukasan para sa lahat.
that's the end of my discussion. I hope you really learned and enjoy. Thank you so much for listening.